Tinangkang bihagin ng rehimen ng Iran ang pandaigdigang ekonomiya. Ngunit pinatawan sila ng Estados Unidos ng pinakamabigat na parusa dahil sa desperasyon mapatigil ang tuloy-tuloy na pambobomba ng Amerika. Nagkawatak-watak at nagwala ang militar ng Iran, inatake ang mga lumang oil tanker sa Strait of Hormuz para magdulot ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Pero ang pananakot ay matinding bumuwelta sa kanila. Sa isang matinding hakbang ng ganap na paghihiganti, inanunsyo lang ni Pangulong Trump ang sistematikong pagwasak sa hukbong dagat ng Iran. Kinumpirma na winasak ng puwersa ng Amerika ang kanilang punong himpilan ng hukbong dagat at pinalubog ang Siyam na dambuhalang barkong pandigma diretso sa kailaliman ng dagat. Habang sinusubukang makaligtas ang pamunuan ng Tehran, tinutugis ng militar ng Amerika ang natitirang hukbong dagat ng Iran. Ganap nang nililipol ang kapangyarihang pandagat ng Iran ngayon. Nagsimula ito sa malaking pagkakamali ng Iran sa Strait of Hormuz. Ipapaliwanag ko kung bakit mahalaga ang kipot na ito. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang choke point sa mundo. Gaya ng nabanggit ko, mga 20% o ikalimang bahagi ng langis sa mundo ang dumadaan sa makitid na daan ng tubig na ito araw-araw. Ang mga pangunahing tagagawa ng langis sa Gulpo, tulad ng Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, at maging ang Iran ay walang ibang daan para maipadala ang kanilang langis sa merkado maliban sa kipot na ito. Ito ang dahilan kung bakit naging alas ng Iran ito. Matagal na nilang nagbabantang isara ang kipot. At ngayon sinusubukan na nila. Noong madaling araw ng Pebrero 28, inanunsyo ng Iran. Nasisimulan na nilang isara ang kipot sa lahat ng barko. Ang prosesong iyon ay simpleng pag-anunsyo sa radyo na bumalik ang mga barko. Umepekto ba ito? Hindi naman. Satellite data kahapon ay nagpapakitang tuloy pa rin ang trapiko. May mga barkong dumaraan sa makitid na bahagi at ang mensahe sa radyo ay wala talagang saysay. Dito nagsimulang mag-escalate ang Iran. Kung ayaw tumigil ng mga barko, nais nila itong pilitin. Kaninang umaga, inatake ng Iran ang tanker na Skylight na nakaangkla sa baybayin ng Oman, kung saan 4 na marinero ang nasugatan. Malaki ang epekto ng pag-ataking ito sa trapiko sa kipot. Heto ang iba pang detalye. 20% ng global trade at 80% ng langis ng Iran ay napupunta sa Asia at China. Malaki ang interes ng China rito. May isa lang akong geostrategic na issue, tahimik ang Russia at China na estratehikong partner ng Iran. Sa tingin ko, mahalaga ito. Oo, inaasahan natin na kapag nagbukas ang merkado ng langis, tataas ang presyo ng langis. Sa tingin ko, ng medyo malaki. Tingnan natin, nagpulong ang OPEC ngayon. Inanunsyo nila na magdadagdag sila ng produksyon. Tingnan mo, isipin mo ang escalation dominance sa ganitong labanan. Kung gagalaw ang Iran sa Straits of Hormuz gaya ng banta nila, may tinarget na silang tanker. May escalation dominance ang US Air Forces dito at pwede nating targetin ang Iran kahit saan. Kaya dapat isaalang-alang ng Iran ito kung nag-iisip man sila ng estratehiko. Parang nagpapalipad lang sila ng missile ng walang plano na nagpapakita ng gulo sa kanilang pamunuan. Oo, baka resulta yan ng pagkawala ng mga leader nila. Ginagawa lang nila ang mga desisyon na naaprobahan na noon pa. Uulitin ko, 20% ng krudong langis at 20% ng likidong natural gas ng mundo ay dumadaan sa kipot na yan. May ulat na bumaba na ang trapiko ng mga 50 hanggang 70% at gaya ng nabanggit ni Brett, may barkong inatake mismo rito. At dahil diyan, inanunsyo na ng Maersk na ititigil na nila ang pagdaan dito at pati na rin sa kipot na dati ng ginulo ng mga Houthi. Siyempre, isa rin silang proxy ng Iran. Makikita natin ang epekto pero malamang na panandalian lang ito. Hindi magtatagal maliban kung may malaking paglala gaya ng paglalagay ng mga mina sa Strait of Hormuz na mas matagal bago malinis. Heto ang interesting na bagay sa pag-atake. Maraming sinasabi ang target tungkol sa desperasyon ng Iran. Ang Skylight na inatake ay hindi naman isang tanker na dumadaan sa kipot. Halos o higit 1 linggo na itong nakaangkla sa baybayin ng Oman. Heto ang nakakagulat. Itong barkong ito ay talagang na-blacklist ng Estados Unidos dahil sa pagtulong sa Iran na umiwas sa mga parusa. Na ibig sabihin ay tiyak na barko ito ng Iran at inatake ito ng Iran para lang maghasik ng takot. Ayaw nilang palalain ang sigalot sa pag-atake sa banyagang barko sa Strait of Hormuz. Kaya pinili nilang atakihin ang sarili nilang barko. Pero sa kasamaang palad,
Mukhang gumagana ang kanilang estratehiya. Sinimulan ng mga Iranian bot sa social media ang pagkalat nito bilang simula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang krisis sa langis ay magdudulot ng hindi inaasahang pangyayari, kaya maraming social media platforms tulad ng Twitter ang nagpaliwanag kung ilang atake ang natatanggap nila mula sa Iranian bot. Ganon din sa YouTube. Sinusubukan ng mga Iranian bot na i-downvote ang anumang video na nagpapalaganap ng katotohanan. Kaya kung maaari ninyong tulungan kami, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa algorithm. Ngayon, tingnan natin kung paano ginagamit ng Iran ang estratehiyang ito sa totoong mundo. Kahit mukhang in-set up lang ang atake, ayon pa rin sa gusto ng Iran ang naging reaksyon ng industriya ng pagpapadala. Sinuspinde ng Maersk, isa sa pinakamalaking kumpanya ng pagpapadala, ang lahat ng barko nilang dumadaan sa Strait of Hormuz. Bukod dito, kinansela ng mga insurance company ang mga pulisiya o biglang tinaasan ng presyo. Ang halaga ng insurance para sa isang biyahe ay tumaas mula $200 at $50,000 hanggang $300 at $75,000. Yan ay 50% na pagtaas. Ngayon, daan-daang tanker ang nakatigil sa timog na pasukan ng Kipot, naghihintay ng tagubilin. Nagpapasya ang mga kumpanya kung sulit ang panganib. Kahit hindi atakihin ng Iran ang bawat barko o wala man silang atakihin, pareho pa rin ang epekto. Natatakot ang mga barko, mahal ang insurance, at bumabagal ang daloy ng langis. Narito ang detalye. Magbigay tayo ng halimbawa. Heto ang Strait of Hormuz. Isang magandang halimbawa ito kung saan kayang magkaroon ng impluensya ang Iran na lampas pa rito. Para sa konteksto, ang mga bansa sa gitnang silangan ay nasa timog, Persian Gulf sa kaliwa, Gulf of Oman, at ang choke point ay nasa 24 na milya ang lapad. Mahalaga ito dahil kita agad ang kabila. Karamihan sa mga barko, lalo na oil tanker, ay umaabot ng kalahating kilometro ang haba, kaya madali silang maging target dahil sa laki nila. Tumatakbo sila sa 12 knots kasing bilis ng mabilis na takbo. At sa ngayon, nakatigil lang sila. Bakit sila huminto? Dahil nagsagawa ang Iran ng fire exercise sandali bago ang digmaan. Ngayon, nagbago na sila ng direksyon at ang mga Houthi na lang ang natitirang H. Halos na palibutan na ang Hamas at mukhang di pa handa ang Hezbollah sa aksyon. Pero ang mga Houthi na aktibo doon, kaya nilang magpalipad ng mga drone, kaya nilang magpakawala ng mga misil, kung ano-anong bagay. Ang mga barkong pangkargamento na puno ng milyong-milyong halaga ng langis ay hindi sakop ng insurance. Kaya ngayon, may blockade na nangyayari. 20% ng supply ng gas sa mundo, 25% ng supply ng langis sa mundo ay dumadaan doon. Kailan luluwagan yan? Kahit hindi kontrolado ng Iran, sapat ang banta para mapatigil ang mga barko. Yan ang ipinapakita ng graphic na ito. Makikita mo silang parang nakaparada. Susubukan naming umakyat dito. Pero ang mahalaga dito, ito ang choke point. Maraming trapiko pero traditional na itong isa sa mga pangunahing choke point sa rehiyon. Sa kasaysayan, lagi na itong problema kaya malaki ang kontrol ng Iran sa rehiyong iyon. Malalaman natin mamaya pag nagbukas ang oil markets kung gaano kalaki ang epekto nito sa presyo ng langis. Pero ayon sa Bloomberg, sa isang matinding sitwasyon, maaaring tumaas ang presyo hanggang $108 kada bariles. Malaking pagtaas ito mula sa presyo bago ang digmaan kung saan ang langis ay nasa $60 kada bariles. Dito natin kailangang pag-usapan ang mga bansang Arabo, lalo na ang mga bansang gumagamit ng Strait of Hormuz at umaasa ang kanilang ekonomiya sa kipot na ito. Ano ang mensahe ng Iran sa lahat ng mga bansang Arabo na direktang at hindi direktang inaatake ng Iran? Ang mga bansang ito ay may mga base militar ng Amerika. Pero hindi naman talaga sila kasali sa pakikipaglaban sa digmaang ito. Marami sa mga bansang ito ang hayagang tumanggi na payagan ang US gamitin ang kanilang base o himpapawid para umatake sa Iran. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pag-atake ng Iran sa mga bansa at sibilyan nila. Ganito ang pahayag ng Iranian Foreign Minister tungkol dito. Pakinggan ninyo. Kaya muli, nais kong bigyang diin na wala itong kinalaman sa ating mga kapatid sa rehiyon. Nakipag-ugnayan ako sa lahat ng mga kasamahan, lahat ng aking mga katapat sa rehiyon at sinubukan kong ipaliwanag sa kanila ang aming posisyon. Alam natin ang kanilang posisyon, hindi sila masaya at ang iba'y galit pa. May ilan sa kanila na nagtatangkang unawain ito. At sana maintindihan nila kung ano ang nangyayari sa rehiyon. Hindi namin kasalanan ito.
Hindi namin pinili ito. Digmaang ipinataw sa amin ng Estados Unidos at Israel. Kung galit sila sa Israel at Estados Unidos dapat, hindi sa amin. Hindi nila dapat kami pinipilit na itigil ang digmaan. Dapat nilang pilitin ang kabila dahil hindi kami nagsimula ng digmaan. Hindi ito ang digmaang pinili namin kundi sila ang pumili. Kaya dapat silang managot sa anumang mangyari sa rehiyong ito. At umaasa ako na ang ating mga kapatid sa rehiyon ay haharapin ang mga Amerikano at Israeli kapag mayroon silang mga reklamo. Ayon sa kanya, hindi ito pinili ng Iran. Nasa ibang bansa ang mga base ng US. Kaya dahil hindi direktang matamaan ng Iran, ang US, target nila ang mga base ng Amerikano. Gusto ng Iran na ang mga bansang ito ay sisihin ang Amerika. Hindi sila. Ngayon, nagsasawa na ang ibang bansa, kaya bumabalik na ito sa kanila. Karamihan sa misil at drone ng Iran ay hindi tumatama sa US bases, kundi sa mga paliparan sa Dubai. Tinatamaan nila ang mga apartment at hotel sa Saudi at Doha. Kaya namamatay ang mga sibilyang Arabo at humihina ang kanilang ekonomiya. Kahit wala silang kinalaman sa digmaan. Gusto nilang umiwas. Ngayon, isinasa panganib ng Iran ang kanilang export dahil inaatake nila ang daanan ng tubig na inaasahan ng mga bansang ito. Pero ito ang pinaka-nakakabahalang lumabas sa panayam na ito. Ibinunyag ng foreign minister sa publiko sa mundo na magulo talaga sa Iran. At hindi lang ito literal. Sabi niya, halos nawalan ng kontrol ang pamunuan ng Iran sa kanilang militar. At sinadya ito. Alam ng Iran na may paparating na asasinasyon. Halos lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa militar. Kaya may mga kung sino-sinong tao sa militar ng Iran na nagdedesisyon kung ano ang aatakihin o hindi. Dahil dito, nagsagawa sila ng mga pag-atake na walang koordinasyon, kaya nagdulot ng kaguluhan. Ito ang patunay. Sa unang 24 na oras ng digmaan, hindi tinarget ng Iran ang Oman. Bakit? Ang foreign minister ng Oman ay mahalagang tagapamagitan sa US-Iran negosasyon noong nakaraang linggo. Todo-todo ang pagsisikap ng Oman para sa mapayapang kasunduan. Napakasuportado nila sa Iran sa prosesong ito. Kaya akala noong una, palalampasin sila ng Iran. Pero hindi pala ganun ang nangyari. Tinatamaan na ng drone at misil ng Iran ang mga target sa Oman. Kaya nagsorry ang foreign minister sa publiko. Pakinggan ninyo ito. Totoo, may panganib. Nakipag-ugnayan ako sa kanila, lalo na sa mga foreign minister ng Qatar at Oman. Sinabi ko sa kanila na hindi namin ginusto ang nangyari sa Oman. Sinabihan na namin ang aming mga sandatahang lakas na mag-ingat sa pagpili ng kanilang mga target. Sa totoo lang, ang aming militaries, yung unit ang militar namin ngayon ay talagang independyente at sa isang banda ay hiwalay. At sumusunod sila sa mga tagubilin. Mga pangkalahatang tagubilin na ibinigay sa kanila ng mas maaga. Nagsorry siya dahil inatake ng sariling militar ang bansang pinoprotektahan ng Iran. At ginawa ito ng walang pahintulot. Hindi ito estratehiya. Iyan ay rehimen na di na kontrolado ang sarili nitong puwersa. Ngayon, hindi lang nanonood ang US sa mga pangyayaring ito. Naghahanda na ang US na palubugin ang Iranian Navy. Kahapon, mula sa satellite image, nakita nating nasusunog ang Iranian frigate sa naval base dahil sa drone attack ng Estados Unidos at Israel. Ngayon, si Pangulong Trump mismo ang nagbigay ng dagdag na detalye. Narito ang kanyang pahayag. Kakatanggap ko lang ng balita na winasak at napalubog natin ang Sham na barkong pandagat ng Iran. Ilan dito ay malalaki at mahalaga. Hinahabol na namin ang natitira. Malapit na silang lumubog sa ilalim ng dagat. Sa isa pang atake, halos winasak na namin ang kanilang punong himpilan ng hukbong dagat. Bukod doon, maayos ang kanilang hukbong dagat.